Inaimbestigahan na ng Philippine Air Force ang sanhi ng pagbagsak ng isang so-called combat utility helicopter sa Marawi City, Lanao del Sur, kung saan 4 ang sugatan. Bahagi ng aerial security convoy ng 3 bumiyaheng kalihim ang bumagsak na helicopter. May news to go si Oscar Oida. Tuloy-tuloy ang modernisasyon ng AFP. Nakuha na natin ang brand new na 8 so-called combat utility helicopters. 3 Agosta Westland 109 helicopters. Ang 8 brand new na so-called combat utility helicopter na binanggit ni Pangulong Aquino sa kanyang SONA, ngayon ay 7 na lang. Kahapon, bumagsak ang isa sa mga ito sa Camp Ranao, Marawi City, Lanao del Sur. Kalilipad lang ng helicopter nang tinatayang 1 kilometro mula sa lupa nang bigla itong umikot pakaliwa at bumulusok sa lupa. Pag take off ng parang mabigat yung chopper, no? So, hindi pa naman nakakataas ng less than 50 feet pa lang naman. So, parang biglang kumabig sa kaliwa and dire-diretso na yun, bumagsak. 4 ang sugatan, kabilang ang piloto, 2 Air Force crew at 1 residenteng tinamaan ng mga parte ng mga binagsakang bahay. Alanganin yung take-off namin. Opo. Dahil pa sa weather condition, wala namang problema sir? Hindi, yung kwan lang siguro yung sa hangin, medyo nag-iba yung hangin. Yung hatak, hindi na nahatak, pabulusok na kami. Natanggal ang LSC at nawasak ang katawan ng bumagsak na chopper. 3 bahay naman ang natanggalan ng bubong at nagtamo ng iba pang pinsala. Ang bumagsak na helicopter, bahagi ng aerial security convoy ni na Defense Secretary Volter Gazmin, Interior Secretary Mar Rojas at Energy Secretary Carlos Jericho Petilla. Dumalo sa pulong sa lungsod ang mga kalihim para talakayin ang energy crisis sa Lanao del Sur. Bumuo na ng task force ang Philippine Air Force para imbestigahan ang sanhi ng pagbagsak. Isa sa mga tinitingnan ay kung may sira ba ang bagong biling chopper. Habang gumugulo ang investigasyon, grounded o bawal munang lumipad ang natitirang 7 so-called helicopter ng Philippine Air Force, maliban na lang kung may emergency. Marami-rami na rin ang naitalang aksidenteng kinasangkutan ng mga aircraft ng ating gobyerno. Sa datos na nakalap ng GMA News Research, may 27 insidente nito mula taong 2000 hanggang kahapon. Kabilang diyan ang pagbagsak ng isang U helicopter ng Philippine Air Force sa Patikul, Sulu noong September 30, 2011 na ikinamatay ng 3 sundalo. Hindi rin nakaligtas maging ang presidential chopper na bumagsak noong April 7, 2009 sa Kabayan, Benguet. Patay ang lahat ng 8 sakay nito, kabilang si Press Undersecretary Jose Capadocia at Presidential Management Staff Undersecretary Marilu Frostrom. Oscar Oida, GMA News.